Beloved Sister Jonaline Pinto, pakinggan po natin, mga kapatid, sa kanya pong patuto. Bago po sa lahat ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, ay tanging sa ating pinakamamahal na Pinoong Hesus po lamang. At dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildis Tradalmet at pagbati sa ating beloved Mama Dear at sa kanyang mga anak, hallelujah. At bumabati po ako sa inyo ng magandang hapon na po sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pinoong Hesus na binigyan niya po ako ng pagkakataon sa araw na to upang dakilain at purihin ang kanyang dakilang pangalan. Noong 2006 po, hallelujah, 8 years old po lamang ako, hallelujah, na lumayo po kami sa ating pinakamamahal na Pinoong Hesus. Po ng Caloocan, Maynila, hallelujah. Ang aming pamilya po, hallelujah, kinalimutan na po namin ang ating pinakamamahal na Pinoong Hesus. Hallelujah. Lumayo po kami sa Kanya. Ang aking mga magulang, nalulung na po sila sa bisyo, pagtusugal at pag-iinom. Nawala na po sila sa kabanalan. Hallelujah. Halos ayaw na po nilang umuwi ng aming bahay dahil po nalulung na po sila sa bisyo. Hallelujah. Maging ako po, hallelujah, sa aking kabataan, 8 years old pa lamang po ako, natuto na po ako mapabarkada sa aking mga kaibigan, hallelujah. Lahat po ng aking mga kaibigan, puro po sila, mga dalagat binata na po, ako lamang po ang bata sa kanila, tinuturuan po nila ako ng mga mali. Naging sunod-sunuran po ako sa kanila, hallelujah. Ngunit hindi po pala kinalugdan ng ating pinakamamahal na Pinoong Hesus ang aking ginagawa, hallelujah. Pag sa 9 years old ko po, hallelujah, ang aking magulang po, hallelujah, na nasa bahay po ng aking tita, pinagdiriwang po nila ang kaarawan ng aking tita. Bali po, ang aking kuya lamang po ang aking mga kapatid at ako lamang po ang nasa bahay namin. Haba po kami natutulog na po, hallelujah. Tulog na po ang aking mga kapatid, bukod tangi lamang po akong gising, hallelujah. Hanggang sa unting-unti po ng aking dibdib na hindi na po ako makahinga ng mga oras na yon, namilipit po ng sakit ng aking tiyan, hallelujah. Unting-unti pong nandilim ang aking paningin, hallelujah. Sumisigaw po ako, ngunit wala pong lumalabas na tinig sa aking bibig, hallelujah. Hanggang sa nawalan po ako ng malay, hallelujah. Sa pagkawalan ko po ng napakadilim na lugar, kung saan po ang lugar na to, marami pong nagsisigawan, nag-iiyakan, marami pong nanghihingi ng tulong. Ngunit hindi ko po sila makita. Baho po ng lugar na yon, hallelujah. Ngunit hindi ko po makita ang mga taong nanghihingi ng tulong. Hanggang sa may lumapit po sa akin isang babae, nakakatakot po ang kanyang itsura. Nakakulay na damit, nalilisik po ang kanyang mga mata. Ang sinasabi po niya sa akin, mamamatay ka pa. Ulit-ulit niya pong itong sinasabi sa akin. Hanggang sa parami po sila ng parami, iisa lamang po ang kanilang mga muka. Iisa lang po ang kanilang sinasabi na mamamatay ka. Pagkasabi po ng mga babaeng iyon, pumalibot po sa akin isang apoy. Hanggang sa tinakpan po ito, naramdaman ko po sa aking balat na halos masunog na po ito, na halos malusaw na po ang aking balat sa sobrang init. Agad po ako lumahod at nagsumamo sa mahal na Pinoong Hesus. Sinubukan ko pong idilat ang aking mga mata. Pagkadilat ko po, ang mga narinig ko po nagsisigawan, ng iiyakan, nakita ko na po sila. Hallelujah. Ang lugar po ngayon, wala pong kapayapaan, wala pong tigil ang mga apoy. Ang mga uod, hindi po sila namamatay. Marami pong tao napan sa lugar na yon. Napakainit po ng lugar na yon, napakabaho. May isang tao na sa bawat butas po ng kanyang katawan, malabas po ang mga buhay na uod. At nagsalita po nga, sabi po niya, mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami sa po kami nagkulang. Nagsisisi na po kami sa mga kasalanan. Ilayo niyo po kami sa lugar na to. Ngunit po ang sabi po ng tinig, anak, hindi kita gustong ipunta dyan, ngunit ikaw ang may gawa niyan. Alam niyo namang mahal na mahal ko kayo. Muli pong inulit ng babae ang kanya sinabi na ilayo po sa lugar na to dahil nahihirapan na po siya. Ngunit po ang sabi po ng tinig, huli na. Muli po may pinakita po sa akin ang ating pinakamamahal na isang tao po na paulit-ulit po niya binabagkis ang pangalan ng ating pinakamamahal na Pinoong Hesus hanggang sa may lumapit po sa kanyang dalawang demonyo. Ang dalawang demonyo po silang mahahabang sungay, napakalalaki po ng kanilang mga ngipin, nakakatakot po sila.
Paglapit po nila sa taong ito, may hawak po silang isang bagay, ngunit hindi ko po alam kung ano po iyon. Paglapit po nila sa taong ito, agad po nilang hinila. So, humaba po at ipinako po nila. Hindi po makapagsalita ang tao dahil po nakapako po ang kanyang dila. Nakakaawa po silang tignan. Wala po silang kapayapaan sa lugar na yon. Muli po ako nagtanong sa ating pinakamamahal na Pinoong Isus. Mahal na Panginoon, sila pinahihirapan ng ganyan. Wala naman po silang ginagawang masama. Ngunit po ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus sa akin. Anak, ganyan na mangyayari sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Nagtanong sa ating pinakamamahal na Pinoong Isus, mahal na Panginoon, nararapat po ba ako sa lugar na to? Ayaw ko po dito. Sabi ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus, anak, ipinakikita ko lamang sa iyo ang paroroonan ng iyong mga at ikaw at sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik. Sabi po ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus. Hallelujah. Muli niya po kami tinawag bilang isang mga awit. Hallelujah. Sa Daca po na outstation, ginagamit po ko bilang isang children's choir. Magtatali po ng mga oras na yon. Nag-alay po ko ng ayuno pang 9 days ko na po. Habang po ako sa fasting house, nagbabasa po ako ng Biblia. Hindi ko po maiwasan ang pinakamamahal na Pinoong Isus. Mahal na Panginoon, totoo po ba ang gawain ito? Totoo may langit. Muli ko po pinagpatuloy ang aking pagbabasa. Sa aking pagbabasa, muli po, nandilim po muli ang aking paningin. Ng dibdib hanggang sa hindi po ako makahinga. Namilipat po na sakit ng aking mga tiyan, hallelujah. Ngunit, ng mga oras na yun, hallelujah, nawalan po muli ako ng malay, hallelujah. Sa pagkawalan ko po ng malay, isa-isa po ako napakakipot na daan. Kung saan po ang daang ito, isang tao lamang po makakadaan, halos tumagilid po ako sa pagdaan dahil sa sobrang kipot po nito. Hanap po ako ng malawak na daan dahil nahihirapan na po ako. Ngunit papasok pa lamang po ako sa malawak. Sabi po ng tinig, anak, tiisin mo ang makipot na daan na yan hanggang makarating ka sa iyong paroroonan. Hallelujah, hallelujah. Po ang tinig na yon, habang po ako naglalakad, hallelujah. Meron po ito mahabang hagdan sa dulo po nito, isang nakaharian po, gawa po ito sa ginto. Napakapayapa po ng lugar na yon. Hallelujah. Sa paghakbang ko, dahil magkamali lamang po ako ng apak, maaari po akong mahulog pababa. Habang po ako naglalakad, malapit na po ako sa kalagitnaan, may natatanaw po akong dalawang nakakulay puti. Napakalaki po ng kanilang mga pakpak, nakalutang po sila, ngunit hindi ko po makita ang kanilang mga mukha. Paglapit po nila sa akin, agad po nilang hinawakan ng agad. Ang sabi nila sa akin, halika, sumama ka sa amin. Naglalakad, may narinig po ako nag-aawit na nagkakantahan. Ang kinakanta po nila, in the name of Jesus. Habang po ako naglalakad, sinasabayan ko po ang awit na to hanggang sa nakarating na po kami sa may pinto ng kaharian. May nakasulat po sa kaharian na pangalan, ngunit hindi ko po ito mabasa dahil iba po ang pagkakasulat ng mga letra. Sabi po sa akin ng mga anghel, welcome to Jesus Miracle Crusade International. What? Amen. Go to God. Hallelujah. Hindi ko po maiwasan tumulong ang aking mga luha sa sobrang kagalakan. Totoo po ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus. Hallelujah. Pagbukas po namin sa pinto, may dalawa pong anghel nito. May hawak po silang isang bagay, ngunit hindi ko po alam kung para saan po iyon. Muli po ako nagtanong kung bakit po may hawak po silang isang bagay at para saan po ito gagamitin. Ang sabi po nila sa akin, ayan ang gagamitin ng mga anghel upang sa pagbalik na ating pinakamamahal sa lupa upang kunin ang mga banal. At muli po nila akong isinama sa isang, habang po kami naglalakad, meron po doon isang mahabang lamesa sa dulo po nito, hindi po makita. Milyong-milyong upuan na gawa po ito sa ginto. Lahat po ng aming dinadaanan, lahat po ito gawa sa ginto. Napakaganda po ng lugar na iyon. At umuli po nila akong isinama sa isang batis. Kung saan po ang batis nito, kitang-kita ko po ang mukha ko sa tubig dahil sa sobrang kristal po nito. Maging ang mga halaman at hayop sa langit, nagpupuri po sila sa ating pinakamamahal na Pinoong Isus. At umuli po nila akong isinama sa isang puno. Ang puno pong ito, napakalaki po ng punong ito, ngunit marami po naglalaglag at sa sobrang dami po ng bunga.
Muli po ako nagtanong kung bakit po marami naglalaglagang bunga. Ngunit ang sabi po ng mga anghel sa akin, ang mga bunga niyang nakikita mo naglalaglagan ay ang mga Kristiyanong tumalikod at hindi na nagpatuloy. At ang bunga niya nakikita mo sa punong yan ay ang mga Kristiyanong nagtiis at sinusunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus. At muli po nila akong isinama sa isang silid. Kung saan po ang isang silid na to, mayroon pong isang malaking aklat. Hindi po kayang buksan ng isa o dalawa. Higit po sa 3 ang makakabukas sa aklat na to po nito. Sa pagbukas po namin ng aklat, maraming burang pangalan. At sabi nila sa akin, ayan ang mga Kristiyanong hindi na nagpatuloy at tumalikod sa ating pinakamamahal na Pinoong Isus. At ang pangalan niya nakikita mo, ngunit hindi mo nababasa. Ayan ang mga Kristiyanong hindi sinusunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus at hindi nagtatapat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ang mga pangalan niya nakikita mo, lumiliwanag at nababasa mo. Ayan ang mga Kristiyanong nagtitiis at sinusunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus. At muli po nila akong isinama sa isang silid. Kung saan po ang silid na to, marami pong korona. Napakaganda po ng mga korona. Ang bawat korona po ay may mga nakasulat na pangalan. Muli po ako nagtanong sa mga anghel kung meron po akong korona sa mga yon. At sabi nila sa akin, hahanapin namin. Medyo natagalan po sila sa paghahanap, ngunit labis po ang aking kagalakan. Hindi ko po maiwasan tumulong aking mga luha nang isuot po nila ang korona sa akin. Ayoko na po itong ialis at ayoko na pong umalis sa lugar na yon. Ngunit po may nagsalita pong isang tinig. Sabi niya, anak, bumalik ka na sa lupa at sabihin mo sa kanila na totoo ang langit at impyerno. Sabihin mo sa iyong pastor, pinalulugdan ko ang iyong ginagawa ninyo sa lupa. At malapit na akong magbalik. Hallelujah. Ngunit ang sabi ko po sa ating pinakamamahal na Pinoong Isus, mahal na Panginoon, dito na lamang po ako dahil sa lupa. Marami pong problema, pag-uusig, kahirapan. Ngunit muli po kinulit ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus ang kanyang sinabi na bumalik na po ako sa lupa at isabihin ko daw po sa inyo na totoo ang langit at impyerno. At sabihin po natin sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida na kinalulugdan niya ang ginagawa natin sa lupa. Malapit na po siyang magbalik. Hallelujah. At ang sabi po ng tinig na yun, sinunod ko po ang utos na ating pinakamamahal na Pinoong Isus sa pagbalik po ng aking kaluluwa sa lupa. Noong gabi pong yun, lambot na lambot po ako habang po ako nakahiga. May nararamdaman po akong sumasakal sa aking leeg. Idinilat ko po ang aking mga mata. Pagdilat ko po, nakapalibot po sa aking maraming demonyo. Binantaan po nila ako at tinakot. Sinasaktan po nila ang aking katawan. At sabi po nila sa akin, sa oras na sabihin mo sa kanila na totoo ang langit at impyerno, papatayin namin ang iyong katawan. Ngunit hindi po ako natakot dahil alam po natin na ang ating pinakamamahal na Pinoong Isus ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. At pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Pinoong Isus na ginagamit niya po ako bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan, di man po karapat-dapat. At tinawag niya po ako bilang isang manggagawa, di man po karapat-dapat. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tangis sa ating pinakamamahal na Pinoong Isus ko lamang. Amen. Praise the Lord. Oh, glory to God. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan.